Well mga kapupong, isang usapin na kinasasangkutan ng actress na si Cyril Manabat ang naging mainit na paksa sa social media matapos kumalat ang isang post mula sa isang TNVS driver na naglalaman ng hindi angkop na komento tungkol sa kanya. Dahil sa mabilis na pagkalat nito online, agad itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko kung saan marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at panawagan para sa respeto at tamang asal. Sa gitna ng issue, nagsalita si Cyril at malinaw niyang sinabi na hindi niya palalampasin ang nangyari. Para sa kanya, mahalagang may pananagutan ng bawat isa, lalo na kung ang mga salita ay nakasasakit o nagpapakita ng kawalan ng paggalang. Ipinunturin niya na sa panahon ngayon, ang mga pahayag sa social media ay may malawak na naaabot, kaya dapat maging responsable ang sinuman sa kanilang ibinabahagi. Sa mga oras na patuloy na pinag-uusapan ng insidente, marami ang nagpahayag ng suporta sa actress. Ayon sa ilang netizens, tama lamang na ipaglaban ang sarili laban sa ganitong uri ng sitwasyon. Para sa kanila, hindi dapat maging normal ang pagbibitaw ng mga salitang hindi angkop, lalo na kung ito ay may kinalaman sa dignidad ng ibang tao. Hindi rin nagtagal ay kumilos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi ng ahensya na maglalabas sila ng show cause order laban sa driver. Ibig sabihin, bibigyan ito ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng kaukulang aksyon. Ayon sa LTFRB, inaasahan sa mga driver ng TNVS na panatilihin ang profesionalismo sa lahat ng oras, hindi lamang sa kalsada kundi pati na rin sa kanilang kilos online. Ipinaalala rin ng ahensya na ang pagiging driver ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa paghatid ng pasahero, kundi pati na rin sa pagpapakita ng respeto at maayos na pakikitungo. Anumang asal na maaaring makasira sa tiwala ng publiko ay itinuturing na seryosong bagay. Samantala, agad ding umaksyon ang Grab Philippines kaugnay ng issue. Kinumpirma ng kumpanya na pansamantalang sinuspinde ang driver habang isinasagawa ang kanilang investigasyon. Sinabi ng Grab na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng hindi angkop na asal at mahigpit nilang ipinatutupad ang kanilang mga patakaran upang mapanatili ang kaligtasan at kumpiyansa ng kanilang mga user. Dagdag pa nila, mahalaga ang feedback mula sa publiko upang mapabuti ang kanilang serbisyo. Hinikayat nila ang mga pasahero na i-report ang anumang hindi kanais-nais na karanasan upang agad itong matugunan. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang sistema ng accountability sa loob ng kanilang platform. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, naging daan ang insidente upang pag-usapan ang mas malawak na issue tungkol sa paggamit ng social media. Maraming eksperto ang nagsasabing mahalagang pag-isipan muna ang bawat salita bago ito ibahagi online. Sa bilis ng daloy ng impormasyon, ang isang simpleng post ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Sa panig ni Cyril Manabat, nanatili siyang kalmado ngunit matatag sa kanyang paninindigan. Hindi niya hinayaang manaig ang emosyon, bagkus ay pinili niyang ituon ang pansin sa tamang proseso at sa kahalagahan ng respeto. Para sa marami, ito ay isang halimbawa kung paano harapin ang ganitong sitwasyon ng may dignidad. Anyway, mga kapupong, ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa lahat, mapa-online man o personal, na ang respeto ay hindi dapat isinasantabi. Ang bawat salita ay may bigat at ang bawat kilos ay may epekto sa kapwa. Sa pamamagitan ng tamang asal at pananagutan, mas maiiwasan ang mga ganitong insidente at mapapanatili ang maayos na pakikitungo sa isa't isa. Well mga kapupong, nagbigay ng update ang mga awtoridad sa Pilipinas kaugnay sa isang operasyon na muntik nang magresulta sa pagkakakuha ng kilalang personalidad na si Atong Ang. Ayon kay John Vic Remulla, muntik nang maging matagumpay ang kanilang plano, ngunit hindi ito tuluyang naisakatuparan dahil sa ilang pangyayaring hindi inaasahan. Sa kanyang panayam, sinabi ni Remulla na matagal na nilang pinaghandaan ang naturang operasyon. Pinag-isa ang puwersa ng iba't ibang law enforcement unit upang matiyak na maayos at naaayon sa proseso ang bawat galaw. Gayunpaman, sa mga oras na dumating ang grupo sa target na lugar, wala na roon si Ang, na naging dahilan kung bakit hindi nila agad naipatupad ang susunod na plano. Ikinuwento ng kalihim na inaasahan nilang maaabutan si Ang sa nasabing lokasyon. Subalit nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon at nauna itong nakaalis. Bagamat walang naganap na tensyon o kaguluhan sa lugar, malinaw na ipinakita ng pangyayari ang hirap sa ganitong uri ng operasyon. Lalo na kung may posibilidad na may nakakaalam ng mga galaw ng mga awtoridad. Ayon pa sa mga opisyal, bahagi ito ng mas malawak na plano ng pamahalaan upang tugunan ang ilang isyong kasalukuyang iniimbestigahan.
Iginiit nila na ang kanilang mga ginagawa ay dumadaan sa tamang proseso at nakabatay sa umiiral na batas. Sinabi rin ni Remulla na nananatili ang kanilang paninindigan na walang sinuman ang lampas sa pananagutan. May ilang ulat na nagsasabing maaaring may nakaalam ng mas maaga tungkol sa operasyon, dahilan upang makaalis agad si Ang. Ngunit hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon ukol dito. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang mga awtoridad tungkol sa pinagmulan ng nasabing impormasyon, bagamat kinilala nilang may ganitong mga pagkakataon sa mga sensitibong kaso. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na hindi dito nagtatapos ang kanilang mga plano. Patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa iba pang ahensya upang matukoy ang posibleng kinaroroonan ni Ang. Layunin nilang mas mapahusay pa ang kanilang mga susunod na operasyon upang maiwasan ang kaparehong sitwasyon. Pero mga kapupong, kapansin-pansin ang pagtaas ng interes ng publiko sa nasabing usapin. Marami ang patuloy na sumusubaybay sa bawat update at nagiging usap-usapan ito sa iba't ibang lugar. Para sa ilang eksperto, ang ganitong pangyayari ay nagsisilbing aral upang mas mapabuti pa ang paraan ng pagpapatupad ng mga operasyon. Sa panig ni Remulla, nananatili siyang positibo sa kabila ng nangyari. Sinabi niyang bagamat hindi nila tuluyang naisakatuparan ang layunin, ang pagiging kalapit dito ay indikasyon na nasa tamang direksyon ang kanilang ginagawa. Dagdag pa niya, mahalagang ipakita sa publiko na gumagana ang sistema at may mga konkretong aksyon ang pamahalaan. Nagpahayag din ng suporta ang ilang lokal na opisyal na nagsabing mahalaga ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Ayon sa kanila, ang ganitong klaseng pagtutulungan ang susi upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Sa ngayon mga kapupong, patuloy ang paghahanda ng mga awtoridad para sa mga susunod na galaw. Sinusuri nila ang mga detalye ng nakaraang operasyon upang matukoy kung saan pa maaaring mag-improve. Kabilang dito ang mas maingat na paghawak ng impormasyon at mas tamang timing ng kanilang mga aksyon. Hinikayat din ni Remulla ang publiko na manatiling mapagmatyag at makiisa. Ayon sa kanya, mahalaga ang suporta ng komunidad upang maging matagumpay ang mga ganitong plano. Bagamat hindi lahat ng detalye ay maaaring ibahagi, tiniyak niyang ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang maisulong ang kanilang layunin. Well mga kapupong, ipinapakita ng pangyayaring ito ang patuloy na pagsisikap ng mga awtoridad na ipatupad ang batas. Bagamat may mga hamon, nananatiling determinado ang pamahalaan na ipagpatuloy ang kanilang mga plano hanggang sa makamit ang inaasam na resulta.